Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon tatalakayin ko itong galit, puot, inggit, ano pa, kalituhan ng mga Kristiyano. Inshallah, meron tayong makikinig dito ng Kristiyano. Okay? Bakit? Kung ang ipapalabas ko ay tungkol sa Islam, tungkol sa Quran, sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or anuman sa Sharia, galing sa mga scholars, ang makikita mo talaga ang comment nila, negative lahat. Ang madali nilang sabihin, kopya. Kopya lang yan, gaya-gaya. Tatanungin mo saan mabasa, wala namang maibigay. Natawa ako dahil just a few hours ago, nag-post ako, nagawa ko ng istorya, yung nakuha ko sa Sahih Bukhari, sa Sahih Bukhari, hadith number 3464. Yung tatlong tao, na ang isa ay may kitong, ang isa ay kalbo, ang isa ay bulag. You know the story. I related the story. May nag-comment, kopya daw sa Biblia. So tinanong ko, kung saan sa Biblia? Ha? Kopya raw ng mula sa Biblia. Ang kinote niya is Job, the story of Job. Ha? Uh, the Rashid Ostad. Alhamdulillah. Sa Job daw, alam ko yung story of Job eh. Si Satanas yan, ang story ni Satanas na umakyat sa langit at tinanong siya sa Panginoon, nakita mo ang aking alagad? Sabi niya, nakita ko si Job, nakita ko ganito, ganyan ang story. Ang layo sa story sa about sa yung kalbo at mayroong kitong at sa bulak, ang layo. Sabi ko, makakita kayo ng kahit malang 80%. Similar nito, 80%. Sabihin ko sa inyo, ha? Or 70%, similar dito. 70%. Magbigay ako ng 1,000 sa GCash. Magpadala ako ng GCash. Wallahi, magpadala ako. Pinapakita ko lang yung pagkakasinungaling nitong mga Kristiyano at puot ang pinapalabas sa puso nila. Kopya kung mayroong similarity, kopya. Wala naman talagang similarity. Kung mayroon man, bakit ganun sila? Nga sabihin nila kopya. Whereas kung sila mag-quote sa Tanakh, yung Old Testament, pag may istorya sa Old Testament tungkol sa Tanakh, tapos dito sa nangyari din dito sa New Testament, they are very proud. Parang naging authentic talaga ang New Testament. Example ha. Nagtaka lang ako at kakatawa ba. Dito sa Hosea sa 13 verse 4, Hosea. Okay, sinabi, I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no God but me, for there is no Savior beside me. Wala na daw ibang Savior. Nandoon sa New Testament, Jesus Christ is the Savior. Tumpak. Bakit hindi na sabihin na kopya? Tumpak. Tama talaga. Bakit? Nasulat sa Hosea eh. Mayroon naman, sa Isaiah 44, verse 6, dito, sinasabi, Thus said the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, I am the last, and beside me there is no God. I am the first. I am the last. Pagdating dito sa Revelation, ha? Revelation chapter 22 verse 13, sinasabi, I am the first, I am the last, I am the Alpha and the Omega. Tama talaga. Bakit? Pag kayo ay kumukopya kayo doon sa Old Testament, pag nakasulat sa New Testament, hindi nyo sabihin na kopya. Sabihin nyo, tama talaga nasulat dahil nasulat sa Old Testament nandito nangyari. Eh, magtaka ako, bakit ganito? Example ha? Okay. Another thing. Dito sa Deuteronomy 6:4, sinasabi sa Old Testament ito ha. O Israel, Hero Israel,
The Lord our God is one Lord. Sa Tagalog, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Old Testament yun ha. Punta ka sa New Testament. Sa New Testament, nasulat, ha? In Marcos 12:29, and Jesus answered, the first of all the commandments is, Hear Israel, the Lord our God is one Lord. Tama talaga. Bakit nasulat doon sa Old Testament? Dito sa New Testament nasulat. Tama talaga. Bakit ganun kayo? Pag sa amin, kopya. Pag sa inyo, ay palakpak kayo. Talagang tuot na. Hindi kaya baliktad ang utak ng mga Kristiyano? Hindi kaya baliktad? Bakit? Kung kasi ang Old Testament mga kapatid, mga kababayan, ay hindi ho ito aklat ng mga Kristiyano. The Old Testament, silang nagpangalan nito mga Kristiyano. Actually, the Christian, so who named this Old Testament. Okay? Ito sa mga Hudyo, hindi ito Old Testament ang pangalan. Tinatawag itong Tanakh. Ha? Tanakh ang tawag nito, the Old Testament. Aklat ito ng mga Hudyo. Ha? At ang mga Hudyo hanggang ngayon, galit sila sa mga Kristiyano because ayon sa mga rabbi, the Christian, their writings, the book of the New Testament, they glued it, meaning pinadikit nila in the Old Testament. Galit sila kada pinadikit nila. At inaangkin ng mga Kristiyano, mayroon silang share of the Old Testament. Wala po. The Old Testament, it is historically, scientifically, scholarly accepted na ang yang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, down to Malakay, books ito sa mga Hudyo, hindi ito books ng mga Kristiyano. The book of the Christians, only Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, etc. Ayun ang the book of the Christians. Ngayon, kung anong nasulat sa Old Testament, tapos nasulat sa New Testament, palakpak sila. Tama talaga, tama talaga, totoo talaga. Ha? Pero kung ang Quran, pag nasulat sa Quran, tapos nasulat sa sa Biblia, sabi nila, kopya. Kopya talaga, sabi nila, kopya. Bakit ganoon? Ha? Hindi ba lang isipin na baka sakaling sabihin nila, hindi kaya tama ang Quran? Baka ang Quran mayroong relasyon sa tamang revelasyon, sa totoong revelasyon from the Old Testament at the New Testament. Hindi kaya nga ang Quran, ilagay mo sa positive way ba? Positive. Ilagay sana sa positive ba? Kasi kung sa New Testament, palakpakan kayo eh. Positive kayo dahil nasulat sa aklat ng mga Hudyo. Bakit kung sa amin nasulat, ay talagang negative ang resulta niyo? Di ba ito kamangmangan lamang? Tunyo, Maginoo? Di ba kamangmangan lamang? Ito po si Tunyo, talagang magaling. Turuan mo nga ako. Ikaw ang galit diyan, puro patak. Bisaya pala, Tunyo. Tunyong. Gusto mo, debate tayo. Ikaw, talaga mga ito. Pero magpasalamat rin ako kahit galit sila sa akin. Kahit na inggit sila. Ang talaw naman ito. Mga puti naman ang bayag nito. Ito, si Tonyo, Maginoo. Maginoo nga yan, pero puti ang bayag niya. No? Talaw yan sa debate. Shout out sa inyo, Tonyo. Salamat sa pakikinig. Rasido, Ustad, Assalamualaikum, wabarakatuh. Watching from Bukidnon. Kumusta mo no? Gaulan, diha dong. Rasid, mapipita, oy, Maranobus. Ganun. Itong mga Kristiyano, bakit ganun sila? Ha? Kung mayroon dito sa Quran, sabi, kopya, kaagad sabihin na kopya. Pero kung dito sa New Testament nila nasulat at nasulat rin doon sa Old Testament, parang ang nila ang Old Testament pa ang nangopya. Parang iniisip nila nga ang Old Testament nangopya sa New Testament. Ito mga tao is talaga mga baliktad at mangmangi. Kung gusto kayo maalam tayo sa Biblia, sige, harapin niyo ako, live tayo. Gusto niyo face to face? Gusto niyo virtual debate online? No problem. Kasi para hindi kayo magkakasakit. Donasyon. Tama, donasyon. Anong masama nun? Hindi naman nang hold up eh. Hindi kagaya sa inyo na nandoon sa simbahan, no? Nandoon, hail dropping, listen.
kanta-kantahan pa, oh. Oh, nagkantahan pa. Tapos ililista pa yon. Kung sa Sabadista ka, ililista sa Iglesia ni Cristo. Hindi pa man ako nakapasok ha. Pero sa Iglesia ni Cristo daw, ililista daw yung na-donate mo o bigyan mo ng offering. Dito naman sa mga Seventh-day Adventist, pag malaki yung ikapo mo, sikat ikaw, mayroong mga drawing-drawing. Pag malaki yung offering mo, malaki yung ikapo mo, nandoon ka, eroplano na sakyan mo. Pero kung medyo alanganin yung ano mo, nandoon ang sakyan mo ay barko. May drawing-drawing may illustration sa Sabadista ba ako sa Kristiyano. Pag malakas ka, malaki yung ikapo mo, nakasakay ka ng eroplano. Nandoon, may eroplano din patakbo niya. Nandoon yung pangalan mo, yung kundi pangalan mo, yung numero mo nandoon sa eroplano kung malaki na bigay mo nga ikapo. Pero kung medyo makonti lang nandoon ka sa sakyan, ha? Nandoon lang ka sa sakyan ganun, kay konti lang ikapo mo, halad. Oh. So, ano, kanta-kantahan pa, ikot-ikot pa sa simbahan. Oh. Tapos hindi sila nakakita sila sa aking GCash, galit na galit sila. Hindi naman kayo nagbigay ng GCash. Magbigay nga kayo para mawala yung galit nyo. So itong mga bayang sinilangan, kung talagang may bayag kayo, huh? At saka yung pinagyayabang ninyo, sino yung mga pastor dyan, mga pare, sige, harapin nyo dito sa virtual debate. Huh? Yung Christian Friends ninyo, Christian Friends, sige, palabasin mo sa palda ng misis niya. Huwag siya magtago sa panty ng misis niya. Dahil yung, magdadaya itong mga Kristiyano nga from the West, madayang madaya. Sila ang timekeeper, huh? Sila pa ang moderator sa mga Muslim naman na nakipag-debate sa kanila. Itong mga Muslim naman nakipag-debate sa kanila nga uh, ang timekeeper ay ang katunggali at yung moderator ay ang katunggali, sila pang lahat bas control nila, lumalaban. So, mga kapatid, pag lumalaban kayo, isipin ninyo nga kailangan nga fair ang debate. Iba ang moderator, iba ang timekeeper. Meron din akong nakita, isang balik Islam. Balik Islam siguro yun. Binanatan nga tanong sila ni Wendell. Banat na tanong, banat na tanong. Hindi nakasagot ang isang Muslim. Ewan ko kung Maranao or Maguindanao o balik Islam. Nga nga lang. Dahil inimbita siya yata yun. Tapos binanatan na tanong. Dapat fair. May mayroong fair ng oras. So ito mga kapatid, ang nakita ko ngayon sa mga Kristiyano, itong kamangmangan nila. Bakit? Kung magpalabas ako sa Quran, sa Hadith, sa Islamic, purely Islamic, negative pa rin ang negative pa rin. Ang sasabihin nila, kopya. Pero kung doon ako sa Biblia mismo nila, hahalongkatin kong Biblia nila, ipakita ko yung mga baho, kabastusan, kabulay-ugan, mga kontradiksyunes, nandoon yung mga injustices nandoon sa Biblia, sabihin lang na, ituro mo ang Quran, Ibrahim, ituro mo ang Quran, Ustad, magturo ka ng Islam. Ha? Pag hinahalongkat ko na ang baho nila sa Biblia, yung mga contradiction, kantutan nga nandyan sa Tagfirullah, intercourse nga nandyan sa Biblia, pag yan na ang sinasalaysay ko, ang sabi niya sa akin, magturo ka na lang ng Quran, Ustad. Ituturo mo na lang ng Quran, ituturo mo lang ng Islam. Kung dito naman ngayon, Islam mo naman ang banggitin, at ang tatalakayin mo ay tungkol sa hadith naman. Ang sabihin naman nila, kopya. Wala kang mapatutunguhan Ha? So, anong gawin? So, naisip ko, gawin ko na lang ang gusto ko. Kasi kung susundin ko itong mga mangmang na ito, gaya nito ni Tonyo, isang mga Tonyo, ito namang si Bayang Sinilangan, mga mangmang na mga astagfirullah. Ha? Pag susundin ko sila, wala akong mapuntahan. Para bang istorya? Mayroong istorya na mag-ama nagsakay sa asno. Ang asno kahit maliit, maliit pa sa kabayo, pero husgan ba? Malakas yan. Ay, dumaan sila sa isang barangay, sabi nila walang utak ko. Ang isang asno, dalawang nagsakay. Narinig ng mag-ama, bumaba yung ama. Dong, hihilain ko na lang dahil sasawayan tayo, saan tayo makadaan. Mga tao, narinig mo, sinasaway tayo, dalawa daw tayo, maliit lang itong hayop natin sinasakyan. Hilain ko na lang, Dudong, ikaw na lang magsakay. Hinila ng tatay. Pagdating sa isang barangay, narinig naman nila, talagang tatay walang utak, hindi naawa sa anak.
siya na ang ano, ama pa man siya, sakto pang edad niya, mature na, ha? Dapat ano, uh, dapat ang siya ang kasi ang anak, sorry pala, ang anak na ano, ang anak pa lang nakasakay. Sabi nila, walang hiya itong ano, itong ang 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 ama raw ang ang anak ang nagsakay. Nalito na ko. Ang anak ang nagsakay. Tapos sabi ng mga tao, bakit ang anak ang nagsakay? Sana ang anak ang naghila. Ang anak ang naghila. Dahil bata pa siya, may lakas pa siya. Yung matanda, dapat ang matanda ang sumakay. Ang anak ang naghila. Dumaan naman sa isang barangay. Sabi naman ng isang barangay, nawala din naman naawa itong ama na ito. Ang anak niya ang naghila. Dapat naman ang anak ang pinasakay. Ama, mature ka na eh. Dapat ikaw maghila. Ang anak ang pinasakay. Oh, narinig naman nila. Sabi niya, anak, anong gawin natin? Sumakay na ako noon. Ikaw rin na sumakay. Kambyo-kambyo ng hila natin. Ang mga tao ay nag-complain pa rin. Sabi ng mag-ama, tay, hindi na lang natin sasakyan. Ihilain na lang natin ang asno. Hinila nila, dalawa silang naghila sa asno. Pagdating sa isang barangay, sabi naman ng mga tao, walang utak talaga oh. Pwede namang isa sa kanila magsakay eh. Bakit dalawa sila naghila sa asno? Wala namang karga ang asno. Dapat isa sa kanilang nagsakay. Bakit dalawang naghila? Walang nagsakay. Walang mga utak talaga ng tao. Problema na ngayon. Anak, ano ba itong ginawa? Sumakay tayong dalawa, pinuna tayo. Ikaw ang unang sumakay, pinuna ikaw. Ako naman ang sumakay, ikaw naman naghila, pinuna naman. Ngayon, hindi na natin sinakyan. Ha? Pinuna naman din tayo. Anong gagawin natin? Sabi ng mag-ama, ganito pa. Dayo nga nato tay. Aywan ko anong sa Tagalog. Kuan sila ng kawayan, tinalian ang pisi ng asno, gibayungan nilang asno. Pag dating lang sa isang barangay, nakadaan sa isang barangay, sabi lang, ang buang talaga itong mga tao. Ha? Ang asno, pwede namang sakyan, bakit nila gidayungan lang asno? Yan ang mangyayari natin, kapatid. Kung sundan-sundan natin itong mga gunggong na mga Kristiyano dito sa aking page, kung sundan ko sila, mapareho ako yung naghila ng asno. Wala akong mapuntahan din. Kung sundin ko sila, sabi nila, mag-Quran na lang at Islam ang ituturo mo. Ang Quran naman at hadith ang ituturo mo. Sabi nila, ayan, kopya naman. Kopya. No? So, anong susundin ko? Hindi na ako makinig eh. Gawin ko na lang ang gusto ko. Mas mabuti pa. Oh. Dito, shout out muna tayo. Shout out tayo ni Rasid Noraida Asis Saripada. Shout out Elmer Olores. My Lord and my God is Jesus Christ. No problem sa iyo yan, Elmer Olores. Shout out sa iyo. Okay. Shout out sa Muhiddin Lumabaw. Mayroon siyang comment dito. When and where did Jesus said, I am the God, obey and worship me? Saan daw? Ito ay tanong ni Muhiddin Lumabaw. Saan daw nga nagsabi si Jesucristo, ay ako ay Diyos o sambahin ninyo ako? Tanong niya ito kay Elmer Olores. Dito naman tayo kay ang Alsaun Derangganan Deranggarin Deranggarin. Yan lang ko-comment mo dito, pakialam namin sa Diyos mo. Oh, okay. Okay, ay tayo nag-comment sa doon sa kay sa kay Elmer. Okay. So yan lang i-comment mo dito. Pakialam namin sa Diyos mo. Okay. Okay. Ano pa? Shout out sa inyo mga kapatid. 'Di ba? So wala akong magagawa. Gawin ko ang gusto ko. Kung dudurugin ko kayo, ipalabas ko ang mga baho niyo, kamalian ninyong mga Kristiyano, huwag niyo na ako nang sisihin. Huwag niyo na akong sabihan na Islam lang, Quran lang, hadith lang ang ipalabas mo, ang sasabihin mo, ang ituturo mo, Ustad. Huwag na ganun ha. Dahil nasubukan ko na many times ito eh. Pag Quran lang hadith, ang sasabihin ko, ang ipaliwanag ko,
ang isasagot naman sa mga gunggong ng utak dito mga taong nandito ng mga Kristiyano na puot lamang inggit ang sa utak nila, panginginsulto pa rin ang kanilang ibibigay. Kaysa Sister Sara Gumolo Norbilla, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watching from MSU, Mindanao State University. Nakatira ako dyan sa Mindanao State University noon sa panahon pa ni Dr. Alunto Jr., Dumukaw Alunto Jr. Ako ho ang vice chairman diyan sa Cultural Center. Pero na isang mahabang istorya. Okay? Dito naman si Heartstone. Assalamualaikum Ustad from Malaysia. Galing sa Malaysia, Masya Allah. So may galing sa Marawi City, mayroong galing sa Malaysia, Masya Allah. So ito mga kapatid, ha? Wala tayong mapuntahan. Kung susundin natin sila, ha? Kung ipaliwanag natin ay purely Islamic, sabihin na kopya, kopya, kopya. Saan mabasa? Wala naman. Wala namang mabasa nga kopya. Saan ang kopya? Kung mayroong similarity, agad, negative, ang ano nila, sasabihin nila. Pero kung ang New Testament, exactly word for word from the Old Testament, pag nasulat sa New Testament, para ang nangungpiya pa ang Old Testament, dito mo talaga makikita kung ano talagang kagunggungan at ano talaga ang baho ang utak, bulok ang utak ng mga sinong mga Kristiyano sa page ko, ang bulok-bulok talaga ng utak. Ha? Dahil yan ang palagi nilang masabi, kopya, ituro mo lang ang Quran, hadith, na hindi nila. Tapos ang tapang magsasalita, hahamunin ng debate, pumuputi ang bayag. Ha? Ayaw nila sa face-to-face debate, ayaw nila sa virtual debate. Kung talagang matapang kayo mga kapatid, talagang harapin ninyo ako. Ha? Kung papatunayan ninyo na ako'y mali. Itong ginagawa ninyo nga mga comment, ito instead na ang mga Muslim ay pupunta sa inyo, ang membro ninyo ay alis. At dito, nagsyahada. Ang dami ditong nagsyahada sa akin online. Ha? Dahil yung mga Kristiyanong mga scholar ko no, pastor ko no, ay kayabangan lang ho ang sinasabi. So Rashid, Ustad, nagtanong lang, bakit yung mga lalaking Muslim pwede daw mag-asawa ng hindi Muslim? Tapos yung babae ay hindi pwede. Okay, buti nakita ko yung tanong. Maganda yung tanong mo, brother, ha? Okay, maganda yung tanong mo, brother Rashid. Una, sinabi kasi ng Allah, don't give your daughters to the unbelievers. Huwag niyo ibigay ang inyong anak sa mga unbelievers. Sino mga unbelievers? Yung hindi mga Muslim. Okay. At bakit naman, nandun din sa Quran, nga we can eat the food cooked by the Ahlul Kitab and we can marry their daughters. Nandoon din sa Quran, we can marry their daughters. Bakit? Bakit ganun? Okay, this is my explanation. Hindi ito sa explanation sa Rasulullah, kundi this is my own understanding and explanation based of my research. Okay. Ang Islam kasi mga kapatid, ang isang relihiyong Islam, ang sumusunod ay tinatawag na Muslim, ay sumusunod siya sa lahat, naniniwala siya sa lahat ng mga sugo at propeta. Naniwala siya kay Moses, kay Abraham, naniwala siya kay Jesus. So, we respect all the prophets. Pero una, ang Kristiyano, ang tanong, they respect Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? They accepted him as a prophet of God? No. Supposing, kung ang aking asawa ay isang Christian, isang Kristiyano, okay? Hindi ko siya mautusan na magkain ka ng baboy. Kristiyano siya, kumakain siya ng baboy, hindi ko siya pwedeng utusan kain ka ng baboy. Hindi ko pwedeng lalaitin yung kanyang paniniwala kay Hesus Kristo. Sabi ka, tanga ka, naniwala ka ni Kristo. Hindi ko pwedeng lalaitin dahil ang Quran nagsasabi, huwag kang manglait. At maliban pa diyan, we respect Jesus Christ. Dito naman sa mga Hudyo, as a man, lalaki ako, I respect also Moses. And I respect the revelation of Moses. So, walang problema sa akin bilang lalaki. Kung ako example babae, ako yung Muslima na babae. Ang asawa ko, example lang, actually bawal sa Islam, ang mister mo ay kafir or Christian or Hudyo.
Granting mayroong nangyayari at ako isang babae na Muslim, sabihin ng isang Kristiyano, darling, bili ka ng baboy. Kristiyano siyang lalaki eh. Ako'y Muslim, bili ka ng baboy. O magluto ka ng chicharon na baboy. Ha? Oy, pista ngayon. Ha? Mag-ano ka, ialay mo itong pa dito kay altar, sa altar dito, ialay mo ito. Ay, bilang Muslim, sabi ko, hindi pwede dahil bawal sa amin yung mga santo-santusan. Bawal sa amin mag-birthday, bawal sa amin mag-inaugurasyon ng Pasko-Pasko. May conflict, ano ka dyan? Magluto ka ng baboy. Hindi dahil haram sa amin. Suntukin kita ngayon. Gusto ko kakain ng baboy. O anong magagawa mo? Di magulo, nasira yung ano mo. The same as mga sabihin natin sa ibang relihiyon, sa mga Hudyo, di ba? Inutusan nila ako nga bawal sa Islam. So whereas kung ikaw ay Muslim na laki, you can respect dahil tinuturuan tayo sa Quran natin, you must respect other religion, di ba? So ito po ang aking rason bakit ang babae, actually, ang babae hindi pwede mag-asawa ng Kristiyano dahil una sinabi ng Allah, don't give your daughters to the unbelievers. Even sabihin man nila, I respect my wife, etc. But Allah said, don't give your daughters to the unbelievers. Meaning non-Muslim. Ano pa? Noraida, Saripada, curious lang talaga ano, dito. Anong tanong? Uh, uh, okay. Dito tayo. Natawa si Noraida. Alhamdulillah. Curious talaga ako. Welcome. Okay. Mashallah brother, huwag pansinin ang mga basher sa Islam. Importante, maabot natin ang mga turo. Oo nga. O hindi ko na pinansin. Kung pinansin ko yan, na high blood na ako, na stress na ako. Alhamdulillah. Baka mas lalong pumuti yung balbas ko kung pinapansin ko yan sila. Making Noraira, ano pa dito? Hmm. Ito. Ikaw ang nakakaramdam ng sinasabi mo dahil sa mga nasa puso mo. So ito ano ito? Reyna, Renato, Mr. Renato. Okay. Ikaw ang nakakaramdam ng sinasabi mo dahil yan ang nasa puso mo. Ay siyempre naramdaman ko. Magsabi ba tayo kung wala? Naramdaman ko talaga nga ang mga Kristiyano ay mga tanga, mga gunggong. Naramdaman ko talaga yan dahil kahit man anong binabanggit nila sa akin dito, pag ginahamon ko sila, ay pumuputi, nagtago yung bayag. Ruben Castro, nga, okay. Magtanong ka pa, Rased. Sino pa magtanong dyan? Okay, mga kapatid. Shout out pala. Alhamdulillah mga kapatid, yung nagtulong po sa ating plano ng mga new Muslim para tuturuan sila ng akida, sala at yung paano mag-da'wah comparative. Ang nalikom po namin mula sa GCash ay maabot na po na 9,000. 9,000 po. Inshallah, ang target namin, pag umaabot ito ng 15,000 pesos, pwede na kami mag-start, inshallah. Sa mga naiinggit dyan, galit sila dahil humihingi ako sa GCash, tulong sa mga ambag-ambag sa mga Muslim, pabayaan ko na lang sila. Okay. Abdur Razak Musa siguro to. Okay. Assalamualaikum bro. Bakit 95% to 99% ang karamihan ng mga Muslim lalaki lalaki isa lang ang asawa nila hindi na marami. Oo nga. 95 to 99% talaga ang mga Muslim ay dahil tayo mga Muslim hindi tayo kagaya ng mga ibang Kristiyano dyan na para lang umiipot lang ba. Ligawan ang babae, dadahin sa sinihan, pag umiinit na ang dugo, pupunta sa hotel, mabuntis, iwanan. Ganun ang mga Kristiyano. Pero sa mga Muslim kasi, pag ikaw isang Muslim, pakasalan mo. Pag pinakasalan mo kasi, ay bigyan mo ng ang rights, karapatan yung babae. Ano bang karapatan ng asawa? Bahay, damit, pakainin mo, paaralin yung mga anak. Karapatan ng babae na magtanggap ng tulong mula sa lalaki. Yan ang responsibilidad ng isang lalaki. Kung isang asawa lang gawa ka ng bahay, kuha ka ng sakyan,
kuha ka ng katulong. Di ba sa isang asawa mo lang? How about kung dalawa ng asawa mo? Mahirapan nga magbahay ng isang bahay. Mahirapan ka nga magbili ng isang sasakyan. How about kung dalawa ng asawa mo? Kasi kung dalawa ng asawa mo, dalawa rin ang bahay mo. Di ba? Paano ngayon ang asawa mong bago sabi niya, hindi ko, kailangan ko may isang bahay ko. Walay ako. Wala kang magagawa. Sundin mo, magpagawa ka ng bahay. Sabi niya, yung una mong asawa may sasakyan, bigyan mo rin ako ng sasakyan. May refrigerator yung unang asawa mo, ako rin may refrigerator. May air condition siya, dapat din ako may air condition. Nahirapan ka nga magbayad sa kuryente air condition sa unang asawa mo. Paano ka pa mag-asawa ka ng dalawa? Halos ka nga hindi makapag-aral eh. Problema ka nga sa pagpapaaral ng mga anak ng unang asawa mo. Paano ka pa mag-asawa ng pangalawa? Dahil sabi ng Allah, you can marry women of your choice, 2, 3, 4. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. Yan ang sinasabi ng Allah. So, you give justice. So that's why, ayan ang dahilan nga ang mga Muslim, 95 to 99% lamang, sabihin natin 99% nga, ang asawa nila ay isa lamang. Dahil ang pag-aasawa ho, kahit isa, ay hindi po pasarap lamang, kundi nandoon yung lahat ng responsibility mo. Pag nag-asawa ka, wag mo lang isipin yung sarap mo. Dapat yung hanghang, pait, asim sa pamumuhay, dapat harapin mo yan. Pag mayroon ka ng asim, mapait, iwanan mo yung asawa mo. Hindi pwede yun sa Islam. Yun ang kadahilanan na ang mga Muslim, karamihan ho, single ang asawa at bawal ho mangabit-kabit. Dahil pag nangabit ka, nag-anak ka na hindi mo asawa, pinabuntisan mo, inyawmul kiyama, 100% impernong apoy ka. Impernong apoy ka. Pag namatay ikaw, pag may anak ikaw sa labas, pinaanakan mo ang isang babae, hindi mo pinakasalan, at hindi ka nagbago, hindi ka nagsisisi, pag namatay ikaw, sigurado 100% po, imperno ang isang Muslim. Pagbabayaran mo sa impyernong apoy ang iyong kasalanan. Dito naman si Brother Rashid Ustad, bakit daw pwede mag-asawa hanggang 4 ang mga lalaki? Nandoon sa Quran eh. Marry women of your choice, 3 or 4. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry. Nandoon sa Quran kasi maximum of 4. Pero sa Biblia, walang minimum. Si Haring David nga eh. Ilan ang asawa ni Haring David? Sinabi lang, numbers of wives. Si Abraham, ilan ang asawa? 3 sa Biblia. Sino pa? Si Moses, nakatanggap sa 10 utos. Sino bang nakakaintindi sa 10 utos? Kayo o Kristiyano or si Moses? Ilan ang asawa ni Moses? 2. Si Haring David. Si Haring Solomon? The wisest, the most wise king that ever lived on earth. Na kapag sa Islam pinakamayaman siya at mayroon siyang mga alagang mga jinn. Si Haring Sulaiman or Solomon. In the Bible, ilan? Basahin mo sa 1 King chapter 11 verse 3. Chapter 11 verse 3 sa 1 King. Basahin mo. Si Haring David, ayon sa Biblia ninyo mga Kristiyano, 700 wives and 300 concubines. Kabit niya 300, ang asawa niya ay 700. Hindi kayo nakakita ng mali. Sa Islam, ang Rasulullah nag-asawa ng gano'n. Wala pang dosina ay masama na sa inyo. La hawla wala quwwata illa. Dito pa, Muraida, dapat may valid reason yung lalaki na pagdagdag ng asawa. Oo, may valid reason o pagdagdag ng asawa. Supposing ang una mong asawa ay maldita, mabunganga, darling, wag kang mabunganga masyado. Pag magbunganga ka masyado kang maritis, darling, ugali mo hindi ka marunong mag-alaga ng ating mga anak. Hindi ka marunong mag-ano dyan sa pamamahay, maritis ka lang, mag-asawa ko ng pangalawa. Tahimik si Mrs. Basta mag-asawa akong 2, pag hindi yung maritis yung kontrol mo, ano pa si Mrs. Maraming rason eh. Supposing ang Mrs. sabihin na may sugar na siya, hindi na siya makakuan dahil may sakit siya. Example lang, may sakit siya. So anong kan? Kasi may masakit ang Mrs. Sabihin ng misis, maghanap na lang ako dahil hindi ko na kaya ikaw, darling ko, maghanap na lang ako. May rason. Kung about of health, about physical reason, ang misis niya ay sabi niya hindi na niya kaya, siyempre ang lalaki very strong, alang-alang naman saan siya pupunta. Alang-alang pupunta sa mga massage parlor.
So, meron talagang rason. No? Kung ang rason naman ni Mr. Sobra niyang kwarta niya. Wala na siyang malalagyan sa kwarta niya. Sa bangko niya ay marami na talaga siyang pera. Kung ano na lang, kung saan saan niya pamimigay ng pera, mag-asawa ka ng mga mahirap at bigyan mo sila ng pera. May rason talaga. Okay? Na Nuraida, si Saripada, dapat kayang buhayin ang pantay-pantay. Oh. Yan ang requirement ng Allah. Ah, sabi na dapat talaga ang pantay-pantay. Dapat talaga. You try yourself. Pero sabi ng Allah, you can never do that. Sabi ng Allah, hindi kayo makagawa. But we do our best. To be Muslim. We should be a good person. We should be a perfect as a Muslim. But kung hindi man natin maging perfect po tayo, but we should try our best to be perfect. To be a perfect Muslim, to be a good Muslim, hindi naman ibig sabihin na 100% or 99% tayo to be a good Muslim. But we will try our best kung ano makakaya natin. Di ba? So, bilang Muslim, pag pantay-pantay sa asawa, you must do your best. Pero hindi pwede na bibili ka ng masarap na pagkain dito, mga barbecue o ano pa dyan, mga pagkain mo dito, mga lechon manok, lechon baka, ditong pinapakain mo isa. Sa isa naman ay ginamos lang, bulad lang tuyo. Ay, di pwede yun. Di pwede. Sarah, tama brother, huwag mag-asawa ng marami ang mga lalaking Muslim uh, kung walang sapat na trabaho at nakasuporta sa mga asawa. That's the basic requirement. Hindi pwede na mag-asawa ka lang dito tapos kolektor ka. Ay, nurse naman ang pangalawa kong asawa. Mag-asawa naman ko ng maestra. Mag-asawa naman ako ng mag-abroad. 4 asawa ko. Ako ang kolektor. Hindi pwede yun. Haram yun sa Muslim. Ha? Kung lalaki ay nag-antay ka lang, ikaw isang lalaki, nag-antay ka ng sahod ng misis mo nandoon sa abroad, yan ay bawal yan sa Islam. Nga ang misis mo ang naghanap buhay, tapos ikaw ay nakaupo lamang, tumatanggap ka lang ng sweldo buwan-buwan. Ha? Bawal yan sa Islam dahil dapat sa Islam ang naghahanap buhay, ang magpapakain sa kanyang pamilya, magbigay ng pagkain, magbigay ng pananamit, medicine, pagpapaaral, responsibilidad ito ng lalaki. Maliban lamang kung baldado ka na. Kung baldado ka, siguro masyado ka ng pilay ka na, bulag ka na, so there is an exemption nga ang misis naman ang maghanap buhay. Pero kung talagang malusog ikaw, kaya mo, tapos ikaw ay nandyan lang sa bahay, ay bawal yun sa Islam. Huh? Ano pa? Magandang magturo Islam. Okay. Inday Diamante, Mapia, Salacano, Langon, kung ito, Maguindanao, Banal Mambunan, na Mapia, Ugid na, okay. Noraida, tama ka, Ustad. Ano pa? Si Sara naman, lalo na Ustad, pag hindi magkaanak, mga asawa, kailangan talaga dagdagan. Huwag lang bawasan. Huwag lang ang magkabit. Maginoo. Totoo naman, sa Islam ay walang kabit-kabit. Alhamdulillah. So, yun nga mga kapatid. Kung kaya natin, inshallah. Kahit man lang isa, kung hindi kaya, huwag na lang. Kung mayroong ang kapanahonan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may mga binata nga gusto mag-asawa at tinanong ng Rasulullah, kaya ba ninyo mayroon kayong ibibigay? Kaya niyong buhayin yung pamilya niyo? Sabi niya, ng iba ay sabi niya wala. Sabi ng Rasulullah, mag-fasting kayo, mag-ayuno na lang kayo, mag-ayuno kayo. Yung utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung wala kayong kaya mag-asawa, hindi niyo mabigyan ng mabuting anong kakainin, anong tutulugan, anong panamit, mag-ayuno na lang kayo kapatid. Dahil yan ang turo ng Islam. So maraming salamat sa inyong panonood. May Allah reward you at sa lahat pong nagbigay sa GCash, nagtutulong, inshallah, nag-contribute. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko man mababanggit ang nagbibigay, nag-contribute ng tulong, pero ang Allah ang nakakaalam sa lahat. May Allah give us good health sa inyong lahat. May Allah guide us at Allah will bless you. Kasama ho ang mga non-Muslim na nandito nakikinig. May Allah bless you and may Allah guide us all inshallah. Maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.